So again, yun nga, yun the need to study the or focus on the vowel pointings. In addition to learning the letters or the consonants, as we can see here, originally as described, there are no vowel pointings, no, that is used in biblical Hebrew. And so the Masoretes during the, let's say, uh, first 100 years AD, no, given that they consider that the words in Hebrew may be forgotten or misread, no? Mali ang babasahin kasi puro lang sila consonant. So yung mga Masoretes, they decided to put vowel pointings as we could see here indicated in the red marks, no? So ang magiging reading niyan, Ve-Ahab, Ve-Abta, et Adonai. Yung portion na to nakikita nyo Yahweh, di ba Yahweh? Ito, Yahweh. Itong nasa center na to with Yod, Het, Vav at saka Het, no? But given the tetragrammaton or what we call divine name, imbis na Yahweh, masanay na kayo in reading Adonai, no? The Lord, no? Or ano, no? So yeah, Ve'apta et Adonai, no? No? Adonai or Yahweh. Again, masanay na kayo rather than reading Yahweh, which is ano nga, divine name. And then Eloheka, no? Eloheka, Vikol, Levavka. So ang tinutukoy dito, ano, no? You shall love, ito. You shall love, and actually nga pala merong and you shall love et Adonai, the Lord, your God, Eloheka, no? Vikol, yung Vikol is pwede siyang ano, no, in all your heart, no? Pero practically sa English grammar, with all your heart, levav ka, no? Sorry. Vikol is with all, no? Yung call diyan ay ano ay lahat. And then levav ka, so with all your heart. So ito yung mga ano as we did last meeting, we did a study of the consonants, no? And so since as the shown in the example here, this is an example of a bet, no? Yung bet. Yung letter B natin, and then yung mga vowel pointings. Notice yung vowel pointings, yung mga those indicated sa red points, no? As kagaya niyang patak, it is ano, no, red line, no? Sa ilalim, no? A as in bat. And then yung segol, yung 3 dots doon sa E-type na sinasabi, 3 dots. And then hirek or dot. So, 'di ba, notice yung ano, no, yung means of memorizing patak, yung referring doon sa A sound, no? The A sound. Tapos segol, which is the E sound, itong 3 dots na ito. And then the hirek E, itong letter I na tuldok na nandito sa baba, 'di ba? And then commit sa tup. So it's mukha siyang letter A, letter T rather, no, maliit na T. Pero this is ano, no, yung reading niya, yung commit, yung hatup, no, yung hatup. Ito yung nagre-represent sa sound O as in battle. And then yung 3 dots na pababa is kibbutz, yung U, the U sound, no? So we really need to ano, no, to memorize these terms kasi these are helpful when we read the consonants and the vowels together as beginners, di ba? No? Kasi later on naman, if you already memorize the vowels, you do not need to mention bet and then patak, di ba? Hindi na. Kung hindi, you are now already reading the Hebrew. So itong patak, segol, hirek, kamet, satup, and then kibbutz is a means to memorize yung what we call the vowels, di ba? Yung vowels na ito. For us to recognize at so we shall be
on the same page when we refer to the vowel pointings, di ba? Vowel pointings. So, there are what we call the A type, the E type, and then the O type. Okay? So yung A type, merong ano, 'di ba? Merong long A sound and then merong short A sounds. Kagaya nito, ini-introduce kayo do sa kamets. Okay? Although tricky ito kasi merong kamet sa tooth, 'di ba? Yung kamet sa tooth is mukha siya ding kamets pero atooth siya, ibig sabihin it is an O sound. Here, this is a kamets, no? Yung kamets lang. So ang binibigyan ng attention dito yung long A sound. Ka. Hindi ito yung kamehameha. So ano, kamets lang to, no? So yung ka, di yung long A in comparison dun sa ano, dun sa patak. Patak kasi is short A, no? Short A. Well, anyway, let's go on. So A type and then the E type, no, itong tsere, no? Yung tsere at saka yung ano, yung phoneme, no? Phoneme. Yung long O sound. Yan, sige. So, these are ano, yun, ano. Okay, so dun sa A-type, nagbibigay ng ano, example here, di ba? Yung kamets yod, sere yod, segol yod, hirek yod, olimbab, at saka yung shurek. Okay? Again, yung kamets yod, di ba? Merong yod, yun nandito sa upper left corner, ano no, upper left corner. Yan yung red na yod. So bakit merong existence ng kamets yod? Kasi when you read this in a construction or a word or a phrase, no? Practically silent yung ano dito yod kasi the the vowel dominates the sound, no? No. So when you encounter segol yod, sere yod, you do not pronounce the yod, no? Maganda na dito pa lamang na-establish itong rules na to kasi this comes often, no? Yung makikita niyo yung after the vowel there is a yod. So ano yun? And chances are you might be thinking na ang reading mo you should include the yod in the sound, yung Y sound, yi, di ba? Yung yi na sound. But here we are informed na ano, it remains silent, no? So the dominant or the item that takes the dominant sound here is the vowel, no? Yung vowel. Kagaya niyan, sereyod remains as e. And then segolyod, yung ano yung again yung e sound, no? At may mga examples provided here kagaya nito. Yung tsere is the long e. Day, di ba? Whereas yung segol, pareho siyang letter E pero this is the short E, di ba? Short E. Better, no? Yung so it's the short E sound. And then the hirek plus yod. So again, hirek yung dot dun sa baba, no? Sa dot sa baba. However, yung ano, tingnan niyo itong holembab, no? Sa holembab, gumagamit na siya ng vab, no? Instead of a yod, no? What is the yod? The yod represents the ano no, yung red consonant, no? This one, okay? Whereas dito sa holembab, ito yung vab na nandito sa right side. Again, this is unpronounced, no? But meron siyang tuldok doon sa taas. Yun yung tinatawag na olimbab. Whereas ito namang shurek, again, ang focus dito yung sound na letter U, okay? Given that our lesson for today is about vowels. So again, holembab, yung letter O, no? Holembab, magiging holembab siya because of the existence of the bab in the following ano after the bet, di ba? After the bet. And then ganun din sa kamets yod at saka sa tsere yod at saka sa segol yod. And then the hirek yod, okay?
So yung hirek yun is as really ano, small letter ano 'no, parang small letter I. Okay. So ito yung ano, yung hirek yun. Hina-highlight ko po sa inyo para lang mag-focus tayo that yung attention natin is with the sound of the vowel. Whereas when you hear these terms, at least inform kayo, you know that it is not ang ano yun, it is the names, no? The names of the vowels being implied doon sa isang phrase or word, 'di ba? Sere 'yon. Teka, before we get lost, no, yung kamets, the ano, no, the long A sound, no? Kamets, no? Balik tayo sa taas. So, it is, 'di ba, patak, yung line under, yung ano, maganda, ano, ang what I appreciate about this uh, truncated na PDF file is that if you can just print this out, no, itong mga pages na 'to, for you to ano, no, to memorize, no. Especially, very ano, no, yung very very much needed yung memorization ng consonants, which is yung pinag-aralan natin last meeting, and then these vowels, no, para nang sa gayon ay, you really need to practice these ones, no. So yung small line, it's called a patak, no, patak, at ang binibigyan natin ng attention ng yung sound, and then sigol, the short E sound, and then the hirek, E, yun, hirek yung ano, yung dot na nasa baba. And then yung kamet sa tu, focusing on the U sound, no? O sound, kagaya ng bottle. So kamet sa tu. And then the kibbutz, yung three dots na ano, no, like a ladder, no, going ano, from left to right. Left to right. Kibbutz, following yung ano, no, kamets, yung long A as in father, a sound, and then that sere, yung dalawang dots, sere, and then the holem, the O sound, the long O, as in roll. Ang ganda naman ng ano maganda yung mga examples dito to really help us with how it is pronounced, no? And then ayan, merong kametsyod, sereyod, segolyod. So hirekyod, so you do not pronounce it when you see this in the word. And then ganun din sa kolem bab. So the bab is unpronounced, and then the shurek. So yung shurek is a bab na merong tuldok in the middle, 'di ba? Now, whereas dun sa ano, bakit merong tuldok dun sa bit, no? Kasi this is what you call bigat kepat letter. So yung pagbigat kepat ay ano, no, yung nag-i-initiate, nag-symbolize siya na these are strong consonants na kaya lalagyan ng dot in the middle. Okay, so ano, meron pang mga konti. Ito medyo i-ano ko, no, enlarge ko. Ito naman yung hatep patak, no? Hatep patak. At yung hatep, yung two dot lines na pababa, no? Two vertical dots, vertical dots, yung ano, hatep patak, no? Patak yung line, remember yung pinag-usapan natin kanina. And then hatep sigol, hatep kamets. So what's the purpose, no, of this one? Earlier we discussed yung patak, no? And then yung patak is yung A sound. Itong hatep patak is a shortened, no? Shortened version of the patak, as in yung kumbaga yan, amuse, no? Yung parang halos ano lang, no? Half a vowel lang yung sound, no? Amuse. And then hatep sigol, yung ano, no? Hatep sigol, and then hatep kamets, no? Yung O sound, no? Yung O sound. Kasi kamets sa tooth yung ano nito
yung ginagaya nito yung this one ano. So you read it as a ano, sorry, it's a Hatep Kamets no, yung nga. Yung kagaya nitong ba ito? Itong yung Kametsatu, di ba? Notice na mukha siyang Kamets na yung maliit na letter T pero ang sound niya is a letter O. So the question is, sir, paano natin madi-distinguish yung Kametsatu from the Kamets? So yung yung binigyan na merong later on makikita niyo na merong maliit na vertical line para ma-distinguish yung idea ng Kamets. Pero ito, class, pag nakikita kayo ng Hatep Kamets, automatically ang sound niya is letter O. Short letter O. Okay? So hindi siya patak. Hindi, sorry. Hindi siya yung Kamets na letter na A sound, no? Kasi ito yung patak yung yung small line, yung small line sa ilalim ng ng consonant. Okay, so again, this is, you can have this printed out no class, no? Itong page na ito. Kasi this shows yung examples yung or sets ng the A sound, the E sound, the I sound, and then the O at saka yung U. So doon sa yung A sound is patak, and then kamets, which is the long one, and then the kametsyod, no? Kametsyod. Again, yung yod is not pronounced, no? Pero it's there na it's part ng kamets na sound, and then the hatep patak, no? Hatep patak, kaya nakalagay diyan reduced is siguro this has something to do with the yung the yung pronunciation in in natural speech, no? Natural speech rather. And then yung yung letter E, yung segol the segol Tapos sere, the long one. Tapos tseriod, no? Tseriod is just nagkaroon lang ng yod doon sa after the consonant, and then the hatep segol, no? Again yung hatep yung dalawang dots na pababa na kasama nitong nung segol, di ba? Segol, tsere, tseriod, and then the hatep segol. And then the I sound is the E sound is nag-iisa lang siya, hirek, and then the hirek yod. No? Again, yung yod is unpronounced. Whereas yung the O sound is kametsatup. No, tingnan niyo yung excuse me, Matthew. So the A sound here, the A sound, and then the kametsatup, di ba? Pareho sila ng vowel, di ba? Pareho sila ng vowel. Pero the kamets is sounds like an A, while the kamets hatup sounds like a letter O. Okay? O siya. Kung sana kagaya na lang siya ng holem, no? Yung dot na nandoon sa taas, di madali na sana siyang ma-distinguish. Pero meron talagang kamets hatup at meron pang hatep hatep kamets, no? Hatep kamets, which is also an O sound, 'di ba? But you have to be of course ang isang resource that we need to do in order to distinguish a kamets from a kametsatup, an A sound and an O sound is yung memorization. Okay. Pag na-memorize or naging familiar na kayo doon sa word, you know that it's ganun siya, letter T siya sa baba, pero ang sound niya is either an A sound or an O sound. No? Ang susunod pa with the family of vowels na letter O, yung holem, di ba? So yung holem is meron siyang dot doon sa taas, no? At ganun din doon sa colem bob, no? Yung colem bob is nakita niyo yung bob, yung red na letter na ang isang pronunciation niya yung W, yung wow, pero na yung European sound na bob is colem bob, no? And then meron siyang tuldok doon sa taas. Again, this is unpronounced, no?
So you do not pronounce this. This is part ng reading. So you read as bo. So lahat yan, bo, no? Bo, and then yung hatep kamits. Ganun din, bo rin yung sound niya. Letter yung bet, and then yung hatep kamits na sound na, and then shortened siya na letter O sounds. And then do sa U, Sir, question. sige. Sir, hindi po ba parang last meeting ay kasunduan po natin na yung imbis na wow, gagamitin natin yung term na wow Oo nga eh. dun sa Kanina, Apo. nakita mo nga, kaya ako napatigil eh, no? Wow. Thank you po. Holim wow, no? Holim wow, medyo na ano ako eh, napaisip ako na ano eh, na ano yun. Lumilitaw sa akin yung fusion naman eh. Yung pronunciation ko ng European, which is Bob. At saka yung tinatry natin i-reach na ano no na W sound, which is Asian, no? Asian. Pero again, thank you. Thank you, Darwin. So, Holim wow na siya, no? Holim wow. Pero pag gumamit na lang ako ng Holim Bob, alam niyo na ito yung tinutukoy ko. So ano na lang, patawarin niyo na lang ako for pronouncing the Bob sound instead of the W, no? Yung wow, no? Thank you, Darwin. Thank you. So, ito yon yung tinutukoy, no, yung red na ano, no? At ganun din dito sa Shurek. Pero yung Shurek kasi, ano na eh, no? Shurek, yung verb na nandun yung ano, yung dot doon sa middle. So, of course, ang sound nito, when you encounter it, is an O sound. An O sound. Balikan natin yung example a while ago, no? Dito sa example, no? So again, ano no, na way up top. Ano no, yung Shiva, no? Ito yung Shiva. May encounter natin sa mga susunod pa, yung Shiva. So, ahavta, no? Yung ano nyo? Yung A sound, no? Ahavta. Ito yung ano, yung silent Shiva. Ahavta. Naalala niyo yung ano, yung tsere, no? Kasi hindi siya sigol eh. Tsere, Beapta, and then Adonai. So, pero ang reading nito kung Yahweh, Yeva. Yewa ang magiging ano niyan, yung reading. Yewa. Pero ano, no, Yahweh pa rin sa atin. Tapos, yung European is ano, no, Jehovah. Jehovah yung ano, no, yung reading nito. And then Elohim. So, this is an example of Hatep Sigol, 'di ba? Ito 'yon, yung Hatep Sigol. Ito yung Sigol, and then this is This is the Hatep Sigol. Yan, yung Hatep Sigol. Okay, so balikan natin 'yon. So shorten siya, at siguro nagtataka kayo ano yung mga role ng shortening kasi nga una, mahaba yung word, no? Elohika. Dahil mahaba yung word, nag-reduce siya dun sa ano niya, dun sa Aleph, and then Elohika. So, and then meron siyang Holim, di ba? Itong ano, itong red na dot na ito, meron siyang Holim. Elo, kaya ganun yung sound niya, Elo, and then meron ding Sigol, no? Eloheka. Yan, di ba? Elohe. So makita natin, this is at Sereyod, di ba? Example ito ng Sereyod. Okay? Eloheka. Tapos yung final form ng kap with a kamets. Okay? Kamets, ito yon. Sorry. Ito, yung kamets. Okay? Yung A sound. Kaya siya Eloheka. Okay? Eloheka. Tapos, meron na naman siya ba yung Bicol? Ito yung ano, kamets sa tup. So ito ay mukhang kamets, pero ang sound niya is letter O, okay? Sound niya is letter O. Kamets sa tup ito, Bicol.
Okay, Bicol. Tapos ito ay kamits, lebab. Tapos silent Sheba, lebab ka. Okay? Yung kamits, mayroong dalawang kamits dito sa word na ito. Okay? First kamits at saka second kamits, which is lebab ka. Okay? Okay, again, I can advise you to print itong itong page na ito for you to have an aid, no? Whether of course you are using a gadget kagaya ng tablet, this is good kasi this aids us in reading, no? Kasi wala talagang choice, napakaraming reading. To. Inintroduce dito yung Sheva, no? Or Shewa kung yung what we call the Asian reading, no? Shewa. This vowel symbol is Shewa. It is not listed in the vowel because it is not like any other vowel. So ano lang siya talaga, parang yung napakaliit na sound niya. And there are two types of Sheva, yung silent Sheva at saka yung vocal Sheva. Teka lang, ano ba to? May mga pumapasok sa excuse me. Okay. So this vowel symbol is called the Sheva. It is not listed in the vowel. Okay, so at kung babalikan natin yung pag-aaral ng Sheva, makita na natin dito na meron ng examples of the Sheva dito. So right there, ito yung mga examples na Sheva. This one, and then this one. This one. And then, ito rin. Okay. These are examples of the Sheva, no? So parang maliit siya na letter A, no? Yung ganon. Kaya siya have. Ngayon, itong have na ito, ito yung silent Sheva. So you do not pronounce this. No? You do not pronounce this. And then Adonai, Eloheka, tapos there's another Sheva. This is a pronounced, no? Yung no, hindi yung Sheba, we call Levav. So yung Levav, yung ito pagkatapos nitong Ben na ito, this is a silent Sheba, okay? Yan. So may mga silent na, sorry, nasama pati yung yung patak doon sa ilalim ng het, di ba? Anyway. So at least yan, nakita nyo na yung mga vowel phonetics na to. And then yung dagesh. Ito yung dagesh. Okay? So this pointing symbol is called the dagesh forte. Forte, di ba? Yung Latin niya, meaning strong or strengthen, no? It looks exactly like a dagesh lede, but it is used to double the consonant in which it occurs. For example, the Hebrew word hashamayim, which means the heavens, is a dagesh forte in the shin. Di ba? Shamayim yung shin doon sa the second consonant, di ba? So meron siyang dagesh, so may tuldok siya sa gitna. It should be rendered therefore with two shins. Kung kung yun yung parang niya, yung function niya kung ita-translate nyo. So it becomes a short, so it becomes a strong shamayim, di ba? Yung strong shin na shamayim. And then merong defective writing, kaya volume Bob na nawala na yung Bob, no? But we know that tapos shofar, no? Shofar. So dito nawala na yung Bob, naiwan na lang yung holem, di ba? Kaya siya shofar, which means the translation is ram's horn, yung ginagamit sa trumpet, di ba? Shofar. And then the shurek. Okay? The shurek to the
to the kibbutz. Naging kibbutz na siya. Yan. So yung ano no, full writing is the bet at saka yung shurek na nandito sa left side. Kaya naging ano na rin siya, bet tapos tatlong tuldok. No, we know at the background of it is dapat merong shurek. Pero instead ang naging resulta ay naging kibbutz. No, wala naman halos difference na sound, no. It's just lang na ano na pag nakita nyo ito ay reminder na lang na how it is being sounded, no. And then diba? Ito ay maduwa. Ito. Maduwa. Okay? Maduwa ang ano niya ay word is y. Remember yung shurek, di ba? Maduwa. Yun sa ano no, yung sa ilalim ng ayin ay long ano no, short sound na naman which is a patak, di ba? Patak, di ba? So ang reading nito isa-isa mem, patak, dalet na merong dagish forte, and then kibbutz, and then ayin, tapos merong patak ulit, no? O, no? Kaya maduwa ang reading yan, maduwa. And then yung B, the bet plus a hirek. Kaya, or hirek yun, so ang reading lang nito ay B. B. No? At last example, ito papunta tayo dito sa Pastor Darwin doon sa question kung gagamit ba tayo ng verb o kaya ng wow, no? Kasi kung gagamitin natin yung wow, magiging Dawid ito, Dawid, no? Which we know naman ay sabi ko nga, titimbangin mo, Dawid ba siya o David? So, yung European ay nagiging David, no? David yung basa nito. At dahil ito ay very important, no? So ang dahil ito ay pronoun at saka very important sa history ng Israel, so nagiging David yung basa dito. Okay. Sige, hanap muna tayo dito. Ito yung ano, ito yung examples, no? I-try natin na basahin ito. Ito naman siguro na practice nyo na, practice writing na kayo dito. Ito yung vowels, no? Ito yung vowels, di ba? So vowel name and then classification. So you have the sabi ko nga, if you have the printed form, again ang role nito is for familiarity, di ba? So what is the vowel name? Ito na siya, no? Siguro gamitin na natin itong guide na ito, no? Itong guide na to. So pwede nyong ano na, isulat na lang sa inyong notebook, di ba? Di ba? So yung vowel name nito ay, di ba, kibbutz, no? Kibbutz, ito. So ang classification niya is yung ano no, yung letter U. Okay? Pero parang masyado ko na kayong ano dito, no? I leave this up to you, no? I-practice nyo na lang class, no? Yung itong ano, no? Itong mga points na ito. No? I want us to go to the sa ano, sa transliterate, no? Yung reading. Reading natin, try natin na basahin ito, no? So transliterate the following Hebrew nouns. So transliterate ibig sabihin ilalagay siya sa ano, sa yung letters na writing in English, no? So ilagay nyo lang, 'di ba Aleph tapos Kamets, 'di ba? Aleph Kamets, tapos Dalet Kamets, tapos Mem na final form. So very obvious sa iyo, nakalagay na yun diyan yung sagot, 'di ba? Adam, no? Ilagay niyo na lang Adam. A-D-A-M. Tapos ang susunod na word ay Tsahab, no? And then Eretz, tapos Davar, ano yun, no? Shopet, tapos and then Hikal, okay? Gawin nyo na lang ito, no? Sulat nyo na lang yung transliteration nito kasi both recorded naman ito, tsaka
mga examples na madaling intindihin. Now, let's go on sa Learn Biblical Hebrew ni John Dobson. Ito nga ay supplementary reading para sa inyo. It's good na rin, no? So, dito, kita na natin yung lesson na ito. At nagbibigay din siya ng examples ng reading, no? So, okay. Start tayo magbasa. Malaki naman, depending dun sa laptop na gamit ninyo. Ito ay hindi masyadong importante yung reading dito, ha. Yung meaning. No, ang purpose natin dito ay yung the ability to read the Hebrew, no, from right to left. So, i-try ninyo. Take turns tayo, ha. Take turns tayo. Si Annalyn dun sa Gab, tapos Bag, kay Darwin, tapos kay Michael itong yung sa Bag tsaka sa Dab. Sige. So ganun, tuloy-tuloy na, no? Si Annalyn, si Darwin, si Hazel at saka si Mike. Ganun yung magiging Ay, hindi pa raw kaya. O sige. Sige, tatlo na lang. Si Annalyn, si Darwin at saka si Mike. O sige. Reading ng actually, nandiyan na naman din yung sagot, no? Pero gusto ko talaga ay mas yung attention ninyo doon sa Hebrew, okay? Sige. Hindi ko na naman matakpan, tatakpan yung kamay doon na nakalagay sa kabila. At least lang to, practice reading, di ba? Ayan, sige. Take turns, Annalyn. Mabilis tayo, Annalyn, Darwin at saka si Mike, sige. Kahit wag na kayong mag-unmute. Nasusundan ito muna. Yan. So pag ganun tayo, para yun. From right to left. Sige. Gab. Gab. Darwin, ganun agad tayo, mabilis. Bag. Bag. Michael. O baka siya. So, sige, pwede skip muna natin si Mike, no? Sige. Annalyn, sa baba. Bad. Bad. Tapos? Dab. Dab. Sige. Tapos? Gad. Gad. Tapos? Dag. Dag. Sige, tapos? Had. Had. And then? Hag. Hag. So, nagpalit yan ng from Dalet, naging Gimel siya, no? Sige, tapos? Annalyn? Da. Da. Silent yung yung het is silent, no? Tapos? Ba. Ba. Okay. Tapos? Annalyn? Dad. Dad. Yung pa rin, yung patak pa rin. Dalit na merong dagish forte, tapos patak, di ba? Sige, Darwin. Beg. So, gumamit yan ng segol, no? Bet, segol, tapos gimel. Sige, pa rin tayo, segol. Sige. Annalyn. Bed. Bed. Tapos? Head. Head. Okay, familiarity. Tapos? Gad. God. No? Tapos? Had. Had. Tapos? Bad. Bad. Tapos? Gumamit siya ng segol. The E sound. Dead. Dead, no? Dead. Dalet, segol, tapos dalet. Sige. Ngayon, gumagamit tayo ng W sound, okay? With a patak. Sige, Annalyn. Wag. Oo. Although nandito rin yung European na no? Yung V sound, no? Wag, tapos? Wed. Wed. Yung
Yung wow, and then sigol, tapos dalit. Tapos, David, dewed, no? Dewed, bagamat hindi siya yung tamang spelling ng David, pero you know na yun yung tinatry na ano. Tapos sunod, Web. web, no? Wow, sigol, tapos merong bet, di ba? Sige, konti pa. Bez, Bez, di ba? Yung Zayin, no? Bet, Zain, sigol, tapos yung Zayin, Bez. Tapos, Z. Zeb, Zed, no? Zayin, sigol, tapos dalit. Tapos, Haz, has. Het, tapos, patak, tapos Zayin. Tapos, Hag. so dito, ano ang ginamit dito ay ket, no? The one on the right is the het, di ba? Kaya has. Pero the one on the left is a khag, no? Darwin, khag. Abo. Khag. Hag. Sarado siya, no? Yung kagaya ng ano ng Stonehenge, no? Yung sarado na ganyan, no? Khag, no? Hag. Sige, yung ano siya. And then so pareho gutturals, and then Annalyn, Ze, ze, no? Ze. Zayin, segol, tapos het. And then another one, Pez. wes, wes. Wez. So accepted siya na both yung Asian reading at saka yung ano European reading. And then Annalyn, Ze, ze. Okay, good. So pareho lang siya nito, but this is yung translated na siya sa English na ang ibig sabihin ay this, no? Ze. Ibig sabihin may pinapatungkulan diyan. So a few na a few more, sige. Annalyn, Daz, does. Tapos Hid. hid, no? Hid. Het, tapos merong hirek, and then merong dalit, kaya hid. Tapos, Annalyn, Dig, dig, Sir, dig. Dalit, hirek, tapos gimel. Sige, pas Darwin, His. is, okay? Tapos ito, whether to the left or to the right, I mean, Asian reading tayo, Annalyn. Wiz, Whiz. Tapos, ito ulit, ket ulit to, ano Darwin, o ket. Abo. Hag. Khag. Hag. Khag. Hag. Yung ket, tapos merong patak, and then merong gimel. Okay? Tapos, Wig, wig. Yung wow, hirek, tapos gimel. Tapos, Big. big. Okay, merong bet, merong hirek, at saka may gimel. Konti na lang. Tapos, Haz, has. No? Haz, And then, Deg. yun. Yung name ni Hazel, malapit na pala rito, yung Haze. Lalagyan mo na lang ng ano, yung EL, yung ano yun, segol, kagaya nung nakalagay dito sa baba, yung 3 dots. And then lalagyan mo ng lamed. Nasaan ba yung lamed rito? Meron ba tayong example ng lamed rito? Parang wala. Parang wala tayong example ng lamed. Mamaya na. Okay. So, maganda itong ano, yung nagtutulungan si si Pratico at saka si Dobson para sa ating material, since na ang ilang mga words dito sa meaning sa Hebrew merong English meaning. At yung iba dito ay just for the purpose of reading. Okay? Baka kasi hanapin nyo anong translation nito. Hindi, ano lang siya. Pinagsama lang yung dalawang consonant plus a vowel for the purpose of reading, no? Sige, at ganun din dito na na diniscuss niya yung diniscuss ni John Dobson yung mga yung mga vowel, no? Vowel pointings, no?
na kagaya ng binasa natin kanina kay Pratico. Kaya class, maganda na basahin nyo rin kay John Dobson kasi ang ganda niya na ano na companion, no? Companion sa pagbasa natin dito kay Pratico, kay Gary Pratico, no? For example, ito ulit, no? Sige, ano ulit, reading tayo. Itong column na to kay Annalyn pa rin, kasi kay Pastor Darwin ito. Sa akin itong last na column, okay? Sige, magano tayo, mag-read tayo all together. Sige. Annalyn, ikaw. Eat. Eat. Tapos Darwin. Bat. Sa akin, hit. Hit. Next, ano Annalyn? Tag. Darwin. Bat. Kapareho nung nasa taas, no? Tapos hat. Hat. Sige. Go on, yung ano ulit, yung dito sa ano, third line. Annalyn. Dib. Dib. Tapos Bet. bet. Sa akin, tids. Tids. Okay? Tapos Dad. tapos Tit. wheat. Yan, wheat. Sige, tuloy lang, go on. Tahan. So meron tayong hit, Tama. zayin, at saka dalet. Sige, go on, Annalyn. Hazed. Hazad. Pareho siyang Hazad. isa siyang ano, patak and then merong kamets, okay? So pareho Hazard. siyang A. Sige. Susunod, Gab. tapos bad, no? Bet, tapos kamets, tapos dalet. Bad. And then Wizard. wizard. And then next, Bat. bat kasi bet, tapos kamets, and then merong ano, tov, ano no? And then bad pa rin, bad. Tapos Taget. Tama ba sir? di ba kamets tapos sigol, kaya ae yung sound niya, ae. Taget. Next, Wet. tapos khat. Okay? Khat. Tapos Khat. parang inulit lang, no? Inulit lang dito. Tapos Zab. zab. Sa akin, hat. So ginamit niya dito hit instead of a khet. Het ang ginamit. Next, Patak. batak, no? Batak. Yun yung ano, no? And the next, Hag. kag. No, kag. Hag. Tapos sa akin ay wow. Wow lang siya. Or yung European is vav. And then Annalyn. Batak. Batak. Okay? Batak. Meron na yung translation na in English. He trusted. And then Darwin, Hag. kag. Hag. No? Kag. Festival or feast. Tapos ito naman yung ano lang siya, vav. Is simply the name of the letter. Same, the name of the letter. Okay. Ayan. Konti pa, Annalyn. Wetted. Wetted, no? Wetted. Tapos Yad. yad. Tapos sa akin yet. Go on, Annalyn. Haya. Tama ba, sir? Haya. And then Haya. Haya. Yad. yad. Tapos khay. Khay. Okay? Ulit lang. Haya. Tapos Yad. khay. Yun, na meron siyang translation na he was or it was, tapos gano'n. Sige, tapusin lang natin, no? Sige, merong ano, ano, no? Sige.
Annalyn, Tit. diba? Tit. Tit. Yung ano, no? Tit. Tov, yod, tov, yirek, yod, Um, tapos tit, no? And then, susunod, Kid. gid. Tapos B, yung kanina pa natin example, meron siyang hirek yod, no? Pero ang sound niya lang is captured lang doon sa ano, doon sa hirek. Kaya B. Okay? Next. Hindi, sorry, inulit lang ito, no? Tit, gid at saka B. Next tayo. yak. Yak, no? Yak. Tapos Haki. kaki, no? Ah, Merong kap, merong ano, kamets, kap uli, tapos hirek yon. Kaki. Tapos kat. Kat. Sige, next. Tika. Tik. 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 Siguro Oo. nagtataka kayo, no? Parang merong ano, no? Ito yung final form, no? Yung dots dito sa dulo, no? Wala siyang sound, no? Part yan ng ano, ng ending ng cough, tapos meron dalawang tuldok. Okay? So you do not pronounce it as tike, no? Hindi, no? No? Tike. Hindi ganon. Kung hindi, ano lang siya, not pronounced, no? Natatapos lang tayo doon sa cough, the final form. Tik, tapos, Kadi. kadi, no? Kadi. Kadi. Hirek yun na naman siya, no? Cough na merong calf na merong dagish forte, tapos patak, and then dalit, tapos hirek yun. Tapos sa akin uli, cat. Next, Hik. hik. Okay? Darwin. Baka. Okay, baka. So yung head, Baka. walang sound, no? Walang head. Head ay walang sound. Baka. And then kick. Again, ano siya, walang pronunciation. Sige, doon ka na, alis dyan. Annalyn, Ki. key. Tapos, Bak. back. Okay? Bak. Binasa lang naman natin yung nasa taas, no? And then, cad. Na nandiyan yung translation, no? It's a jar, it's a cad. Lalagyan ng tubig. Konti na lang. Annalyn. Hel. And then, Lak. ito is yung lamed, no? Lamed. Lak. And again, hindi kasi final form ng cough, no? Notice, balikan natin ito, no? Ito yung middle ng cough, di ba? O kaya beginning, kagaya nito, beginning. Pero interesting, meron siyang final form ng cough dito. Okay? The final form. Kaya ganyan yung itsura niya. Ito, final form din ito. No? So, ito rin, nandito rin yun. Lamed, tapos patak, and then yung final form ng cough, ng cup. Kaya siya lak, and then kill. Kill. Next, Annalyn? Li. Lak. Tapos, lak. And then ladi. And then next, Dadel. babel. Ba yung kamets, tapos merong sigol. Babel. Tapos merong kamets sa merong dagish forte, yung tuldok sa gitna, no? Ng bet. Tayong isa naman walang tuldok. Darwin? Layil. Good. Tapos tal. Yan, tal. So, ganun din yung translation niya sa baba, no? Babel, layil, at saka tal, which means Babylon, and then night, at saka yung mist. Konti na lang. Sa inyong dalawa. Li. So, hirek yod siya, no? So, silent yung yod. And then, meron pa? Darwin. Lak. Good. Lak. Sige, konti pa. Annalyn. Zim. Zayin, tapos hirek, tapos mem na final form. Okay?
So again, yung final form ng mem ito. Whereas yung Sign. kunyari nasa middle o kaya sa start, itong nakalagay dito, di ba? Yan. Sige. Darwin, Mad. ngad. Tapos mem. So, merong beginning letter ng mem, tapos merong final form ng mem. Okay? Next, Annalyn, Damal. gamal. Okay? Gamal Then, pala sa gamal. tapos Darwin, Ma. ma. And then, Irik ay mi. Irik yun, mi. Tapos, Annalyn, Lechem. lechem, no? Pero ito yung ginagamit doon sa last part ng ano, no, yung Bethlehem, 'di ba? Bethlehem. So ito 'yon. Bet, merong mauna, bet tapos lehem. Pero dito, lechem, yung basa diyan, no, yung na sound dito sa ano. Lechem, lechem. Yan, sige. And then Darwin, Dam. dam. So ano siya, no? Kamets, dam, letter A na sound. And then melek, melek. Okay? So makita na natin yan, inulit lang, no? Gamal, ma, at saka mi. No? Itong mi. Ito nandito. Inulit lang. Tapos, yung translation niya, bread. Translation ng dam is blood. And then translation naman ng melek is king. Okay? Ayan, sabi daw, you can now read up the Hebrew alphabet, sabi ni John Dobson. O, palakpak naman sa mga sarili ko. Palakpak sa sarili. Ayan, oo. So, ayan. Bibilisan ko ng reading. You can read with me with your own eyes, di ba? From right to left pa rin, ano? Gamal, Babel, Dam, Batak, and then Haya, B, Ze, Bak, Khag, nakakasunod kayo, no? Di ba? Festival na. Khag, Baka, Tit, and then Gid. Tit, Gid. Next set, no? Read the Hebrew after me. Li, Kai, Kai, Layil, Til, tal pala ito, tal, Lak, Lak, Yad, Ma, Kad, yung bucket is Kad, or Mi, Ki, Melek, Lechem, Lechem, Melek, Lechem. Okay? Okay. Mga ano na to, itry uli natin yung mga words na related sa Aleph, no? Aleph, the letter Aleph is not sounded in the same way or sort of way that other consonants are, no? So it is a consonant pero yung vowel ang nagpo-produce ng sound, okay? Yung vowel ang nagpo-produce ng sound dito sa Aleph, okay? Sa English letters ay represented siya ng ng apostrophe kung i-transliterate. Okay? So kagaya nito, mga examples ulit. Ganun ulit tayo, no? Annalyn, sa iyo pa rin yung first column doon sa right. Sige. Yan, sa iyo pa rin yan, Annalyn. Ehak. Ehak. Ekad. Diba? Ehad. Ito yung Aleph, and then meron siyang sigol. So yung Aleph, ang sounds niya is kagaya ng nakalagay dito sa transliteration. May apostrophe, which is the Aleph, and then merong letter E para dun sa sigol. And then no? Merong ket, tapos merong kamets, which is the sound ng letter A, di ba? Kaya siya naging
Echad, no? Echad. Echad. Okay, next, Darwin. Akal. Akal, no? Tapos, ab. Sa akin, ab. Next, Ha. Ha. Hak. Ha. Ak. haak, no? Haak. 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 Okay? Yung het, tapos merong alep, tapos merong ket. Kaya siya naging haak. No? Haak. Next, Darwin. Kata. Good. Kata. 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 Tapos, haav. Next, hindi, nabasa na natin to kanina, no? Echad, akal, at tapos ab. No? Akal, tapos ab. Which is yung translation niya, haak means the brother. Ha, yung ano niya, yung definite article na the, kaya siya naging ano. Pero kung brother lang, ak, no? Ak lang siya, brother. Kaya siya haak, kaya siya the brother. And then hata, khata, which is his sin. And then haab, the father. Yung ano, no, notice yung definite article na hey, na maraming ano, makikita natin to paulit-ulit sa mga susunod. Yan. Sige. Anyway, practice nyo na lang ito no, sa inyong reading, no? Yan. That's with the letter. Yan. Okay. So, in your assignment, no? Transliterate, no? Okay? So, given that merong alep, so, ilalagay nyo, alep, tapos, diretso na kayo dun sa ano, dun sa spelling, sa transliteration. Although, binigay na dito yung daya, may daya na, no? Kasi Adam na nga naman siya. So, lagyan nyo ng apostrophe kasi para doon sa alep, okay? Apostrophe, and then letter A, tapos yun na nga, ituloy nyo na, D-A-M. Okay? So papracticein nyo yan hanggang sa matapos itong lesson na to. Yan. So, dito sa exercise 2. So, okay, I give this to you. Ayun. Tapos tayo sa session. And, di ba may copy na naman kayo ng John Dobson, ano? Sir, sorry po. Hindi ko po ma-access yung Teams. Yung Teams? Up. Ano yun, teka lang, tingnan natin ito. Teka lang.